Colossians, sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas, Kapitulo 1, talatang 15 hanggang talatang 18 ang atin pong babasahin o tutunghayan. Ito po ang atin pong mababasa. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala, at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat, at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Ang Diyos po ang siyang magpala ng kanyang pong salita sa ating po kalagitnaan. Dakilang Diyos, patuloy po, Panginoon, na kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, na kung saan ang aming po mga paniyapa ay iyong pong idinako sa lugar po na ito, upang patuloy na kami po ay mag-alay ng aming pong pananambahan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagkakaloob, sa mga pananalangin, sa pag-aawitan, at sa lahat po ng aming pong mga ginawa, Panginoon. At hayaan mo rin po, Panginoon, panahon na ito naman ang amin pong pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Hayaan mo po na habang binubulay-bulay po namin ang iyong mga salita, ito, Panginoon, ay magbigay ng mensahe sa amin pong kalagitnaan na siyang magiging hamon o magiging tamang turo, Panginoon, na amin pong tatanggapin. Pagpalain mo po bawat sa amin. Gamitin mo lamang po ang iyong abang lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, palakpakan po natin minsan sa Panginoon. Para hindi kayo yung palakpakan. The firstborn, that is our topic. Ang panganay. Sino po yung mga panganay dito? Kung mangilan-ilan, ano? Kasama na rin po ako sa panganay, no? Sa amin pong pamilya, sa mga magkakapatid, ako po ay panganay din, ano? Pero pag-usapan po natin yung pagiging panganay ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung ating pong pag-uusapan. Sabi nga uli, He is the image of the invisible God. Yan po. Si Kristo daw po ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. So, ibig sabihin, nung nakita natin siya, nakita na natin ang Diyos. Tama po ba? Yun ang implikasyon. Okay? So, aside from that, ang sabi ron, Christ is the firstborn of all creation. Siya raw po ang panganay sa lahat ng mga nilikha. Amen? For by Him, all things were created. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha. Yan po yung mga sinasabi yan. Both in heavens and on earth. Mga nilikha mula sa kalangitan, kasama na si Lucifer, kasama na ang mga angels. O, lahat, maging ang langit, yan po ay
kasama po sa pinag-uusapan. Both in heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Lahat daw ng mga bagay, lahat ng nalikha, nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, ay na-create sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Dapat ganun, ano? Walang anumang nilikha kung wala siya. Amen? Yun po yung malinaw na binabanggit dito. At sabi ng verse 17, He is before all things. Ibig sabihin, nandiyan na raw siya. Siya nga ang creator eh, di ba? He is before all things. Sabi po ng verse 17, and in Him, all things hold together. He is the head of the body. Siya raw po ang ulo ng katawan. Oh. At ang katawan ay alin? Sino? Ang iglesia po ang katawan. Siya ang ulo ng katawan, si Kristo, the church. And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. The firstborn. Sabi nga po, yung po mga false teachers, they were always attempts to undermine who Jesus Christ is. Yung po mga heretical, mga heretics, mga false teacher, mga false teaching, sila po ay mga naglalapat ng mga doktrina na kung saan si Kristo po ay kanila pong ibinababa. No? Hindi binibigyan ng pagpapahalaga. Marami pong ganyang uri ng pananampalataya. Like for example, yung mga Gnosticism. The Gnostic heresy asserted that everything physical is evil and that the Lord would not take on human body. Ayan. Sino po ito mga Gnostics? Yung mga Gnosticism. Ang Gnosticism po, ang kanila pong pananaw o paniniwala, all matter is evil. All matter is evil. Lahat ng bagay na nakikita, evil. Kaya tingnan mo katabi mo, evil ba? All matter is evil. So, because the Lord Jesus Christ may katawan, kaya ang kanilang pananaw, si Kristo ay evil. Kanina, yung sinasabi, baka man mamali yung yung mga Gnosticism. Lahat ng matter ay evil. All spirit are good. Lahat ng espiritu, yun lang ang mabuti. Amen? So yun po yung kanila pong mga naging kapananawanan po. So, dahil may doktrina po tayo na si Kristo ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, ayon sa kanila, pag tao, masama. So, ganun po ang kanila pong mga paniniwala. Hindi natin paniniwala yun. Amen? Yung mga tao masama, di ba? Yung mga taong katulad natin. No? Na talagang for all have sinned and fall short to the glory of God. Another heretical doctrine held that Jesus was one of the Lord's representative. Another heretical. Ayon sa kanila, si Kristo raw po ay isa lang sa mga sugo. Di ba? Kaya, another wrong teaching. Ako, ang Biblia po ay maliwanag na sinasabi po diyan na walang ibang pangalan sa silong ng langit na po pwede o sukat natin ikaligtas
kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. No other name under heaven given by God unto man to be saved. Walang ibang Poncio Pilato. Diba? Walang po pwede mag-claim na sila po ay another representative going to heaven. Wala po. Yun po yung gusto ko pong maging klaro na atin po mga pinag-usapan. Even any religion, kahit anong religion na meron ka, hindi ka kayang dalhin ng iyong religion sa langit. Walang ibang po pwede magdala sa atin sa langit, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil siya lang po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo na tumubos ng ating po mga kasalanan. Amen? The firstborn. Usapan po natin. Tema, what does the firstborn mean? Ano po ibig sabihin ng salitang panganay? Ibig ba sabihin, meron po ba siyang pasimula? Sino magsasabi meron siyang pasimula? Firstborn. Panganay, di ba? Okay, so pangalawang tanong, siya ba ay kasama sa created being? Is Christ included as created being? Dahil sabi niyo may pasimula. Yan po yung atin po mga tatalakayin. Napakahalaga po ito po isang doktrina na pag-usapan po natin. Kung ano dapat natin maging stand, pananaw, ano ibig sabihin ng salitang firstborn. Na ang firstborn ay ininugtong sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? What does the firstborn mean? Sabi nga, una, sa talatang 15, He is the first over all creation. Yan po sinabi ng Colossus, di ba? He is the first among overall creation. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Sabi nga ng Greek word, yun po, no? Sa Greek word, yung salitang firstborn na binabanggit po diyan, it is all about prototokos. That is the Greek word, prototokos. Meaning to say, first over all. Pangunahin sa lahat ng bagay. That is the meaning of the word prototokos. Hindi po siya ginamitan ng salitang protothesis. Ano ibig sabihin ng protothesis? Meaning, first created. Hindi po protothesis, but prototokos. Prototokos means first, pangunahin sa lahat. Ang protothesis, unang nilikha. May kaibahan ba? Pangunahin sa lahat, unang nilikha. In other words, kung atin po sisipatin, tingnan po yung talata na ito, hindi po kasama sa nilikha ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Christ
was not created being. He is not created being. But He is the creator of everything. Amen? Yan po ang gusto kong makita po natin. Kasi napakahalaga po ito pinag-usapan natin. Sabi nga, the firstborn cannot be part of creation if He created all things. Tama? Ulitin ko. Yung firstborn na binabanggit po dito, referring kinabit kay Kristo, ibig sabihin pala nito, He cannot be part of creation kung Siya ang nag-create ng lahat ng bagay. Tama? Ang sabi ng walang anumang nalikha kundi sa pamamagitan niya. Meaning to say, hindi pala siya kasama sa nilikha. Pero pangunahin siya, ulo siya ng mga nilikha. The head over all created being. Nasa langit, nasa lupa. Sa ilalim ng lupa, lahat ng mga nilikha na yan. Klaro? Prototokos, protothesis. Amen? Ibig sabihin, hindi siya protothesis. No? Ang protothesis, created being. Part of created being. Klaro? Okay. Linawin natin. John 1:3. Sabi ng John 1:3, chapter 1 verse 3, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. At walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Oh. Pag sinabing walang anumang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya, sabi ng English version, all things came into being through Him. All things. Amen? And apart from Him, nothing came into being that He has come into bring. Amen? Malinaw po. Kasi po, hindi po dapat mamali ang atin pong pagkakilala kay Kristo. Napakahalaga ang doktrina in connection to our Lord Jesus Christ. The doctrine of Christology. Amen? Okay, malinaw. Walang anumang nilikha. Micah, chapter 5, verse 2. But, as for you, Bethlehem Ephratah, too little to be among the clans of Judah. From you, one will go forth for me to be ruler in Israel. Amen? Sino tinutukoy? Sino nangungusap? Through Micah, si Yahweh El Shaddai na nangungusap. Si Yahweh El Elyon na nangungusap. Sa pamamagitan ng propeta na mula sa iyo, Bethlehem Ephratah, maliit na bayan, huwag mong maliitin. Bakit? Kasi sa iyo manggagaling. Mula sa iyo papanganak, sisilang, lilitaw. Sino lilitaw mula sa iyo? From you, one, referring to our Lord Jesus Christ. Amen? Will go forth for me, sabi ng God, the Father. Anong magiging kampanya niya? To be ruler in Israel. Amen? At sabi po ng ulit pang isa pang praise, His goings forth are from long ago. Saan galing? Saan nagmula?
Ang kanyang pinagmulan ay mula pa noong una. Mula nung eternity past. Doon siya nagmula. Mula na walang hanggan. Referring to our Lord Jesus Christ. Amen? Yun ang pinanggalingan ng ating Panginoon. Doon siya nagmula. From long ago. From the days of eternity. Amen? O merong simula. May pinagmula. Walang pasimula. Walang pinagmulan. From eternity past, Christ was there. Together with the Holy Spirit. Together with the Father. The Holy Spirit, God the Father, and the Lord Jesus Christ, sila po ay co-creator. Amen? Lahat ng mga Elohim sa Genesis chapter 1, nang sabi ron, Bereshit bara Elohim et hasamayim be'et haaretz. Elohim meaning the plurality of God. Amen? Nandiyan ang tatlong persona na nag-create ng lahat ng bagay. Kasama si Christ, kasama ang Holy Spirit, kasama si God the Father. Amen. Sabi po ng Genesis 1:2, para maging klaro, ng pasimula ay nilikha ni Elohim ang langit at ang lupa. Elohim. Ng Diyos, referring to Elohim. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos. Oh. At tumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. The Spirit of God moved upon the face of the waters. Andiyan sila. At lumitaw ang salitang Elohim pagdating ng verse 26. Sabi po, let us make man in our, puro plurality, us, our. Nag-usap yung tatlo. Sila po, hindi pwede. Wala pong angel na po pwede creator. Only God created everything. Tatlo nag-uusap po diyan. Let us make man in our image, in our likeness. Amen. So, malinaw, walang pasimula ang ating Panginoon. Pangalawa, Jesus Christ was not created being, but He was begotten of the Father. He was begotten of the Father in humanity. Psalms chapter 2, verse 7. Ano sabi? I will declare the decree. The Lord has said to me. Ano sabi? Si Yahweh po, ang sabi po ni Yahweh. No? Kanino? Kay God the Son. Ang sabi ni Yahweh, kay God the Son, you are my son. Today, I have begotten you. Oh, nagkaroon na ba contradiction? Sabi ni God the Father, kausap niya yun, you are my son. And today, I have
begotten you. Ikaw ay aking anak, at sa araw na ito ay ipinanganak kita. May pasimula? Sino magsasabi may pasimula? Meron? Meron. Yan. Meron. Today eh. Tama? Today. May tatlong araw. May tatlong panahon. Ipinanganak kita. Nakontra? May contradiction? Pag hindi ka marunong mag-interpret, may contradiction. Nagkagulo-gulo na. Di ba? Si Kristo po, may pasimula nung siya ay nagkatawan tao. Tama ba? Klaro? Malinaw? Nung siya'y nagkatawan tao, may pasimula siya. Pero sa pagiging Diyos, wala po siyang pasimula. Amen? Today I have begotten you. At yun po, kailan naganap? Lucas 1:35. The fulfillment. Ano sabi noon? The angel answered and said to her, the Holy Spirit will come upon you. Sabi kay Mary. Diba? At ang nagsasalita, yung angel, yung sugo. Sabi niya, the Holy Spirit will come upon you, Mary, and the power of the Most High will overshadow you. Amen? Referring to God. Referring to Yahweh El Shaddai. Referring to El Elyon. Kasi the Most High, meaning to say, El Elyon. May kahulugan, kung sinabing Most High God, tinawag siyang El Elyon. Amen? So, and for the reason, the Holy Child shall be called the Son of God. Amen? Yung banal na bata na ipapanganak mo, tatawaging anak ng Diyos. Malinaw? Bilang tao, may pasimula. Pero, bilang Diyos, from eternity past, from eternity to eternity, Christ was there. Amen? Pangatlo, Jesus Christ was the firstborn. Dito tayo medyo tatagal ng konti. Kasi nga, yung salitang firstborn ay very controversial. Hirap bigyan ng interpretasyon. Kasi nga, tinitingnan natin ang firstborn sa pamilya. Tama? Katulad ko, panganay ako. Kasama ako sa naging anak na aking mga magulang. Panganay. Di ba ba? Pero hindi po ganun ang itinuturo o binibigyan ng pansin ng mga salita ng Diyos na ito. Hindi po yan tumutukoy sa isang pamilya. Tingnan natin sa isa. Una, what does it mean? Exodus chapter 4 verse 22, na sabi po diyan, then you shall say to Pharaoh, thus says the Lord, Israel is my son, my firstborn. Then you shall say to Pharaoh, sabihin mo kay Paraon,
Sabi ng Panginoon Diyos, ang Israel ay aking anak. Aking panganay na anak. Pangalawa, sabi po ng Psalms chapter 89, verse 27, I also shall make him my firstborn, the highest of the kings of the earth. But, tingnan mo, sabi ron, Tagalog nga po, pwede bang, dito lang. Psalms 89, verse 27, version. Aking ang gagawin niya ang panganay ko, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Sabi po dito, gagawin ko siyang panganay at hari. Sino na po? Lord Jesus. Ha? Lord Jesus. Si David po ang pinag-uusapan dyan. Si David ang subject. Diba? Si David, referring to David. No? Ano sabi po? Ulitin ko, no? Verse 27, gagawin ko siyang panganay at hari. No? Regarding kay David, pinakamataas sa lahat ng hari. Amen. Ano na gagawin kay David? Gagawin niya ang pinakapanganay, tapos pinakamataas na hari. Yung pinakamataas na hari, panganay. Yun ang gagawin ng Lord para kay David o ginawa ng Diyos para kay David. Gagawin ko siyang panganay at hari. Gagawin ko siyang pinakamataas sa lahat ng hari. Sa kanyang kapanahunan. Ang tanong, si David ba panganay? Sa mga magkakapatid? Hindi po. Diba? Kaya pagka ito, nabasa na naman ni Rolando Garcia ito, mali ang Diyos, oh. Nagkamali na naman si Yahweh. Diba? Bakit sinabi ni Yahweh, gagawin kong panganay? Burso nga yata yan eh. Diba? Oh. So, hindi po ito ay connected sa linyada ng magkakapatid. Amen? Meaning to say, nung siya raw po ay gagawing panganay at pinakamataas na hari, ito po ay meron pong kakaibang paglinga ang Diyos sa kanya. Amen? Pagbibigay ng pansin at pagpapahalaga sa kanya. Sino na may sabi? Sabi ni Lord, gagawin ko siyang panganay at hari. Gagawin ko siyang pinakamataas sa lahat ng hari. Patungkol po kay David, yan po pinag-usapan dito. Sabi nga, but David was not physically firstborn son of Jesse. Amen? So, balik tayo kay Christ sa ating po Panginoon Kristo. Si Kristo po, hindi porket sinabing firstborn, siya po ay created being. Hindi po yun ang ibig sabihin ng firstborn referring to Him. Nasabi nga, Jesus Christ was an heir, ruler, creator of all created beings. Yun po ang dumikit sa pagiging firstborn ng ating pong Panginoon Kristo. Siya po ay panganay. Ibig sabihin, hindi po siya kasama sa mga magkakapatid o sa mga na-create. Bagkus siya yung pinaka-ulo, pinaka-head, pinaka-pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Amen? Malinaw po? Another one. Jesus is the firstborn from the dead. Sabi po ng verse 18. Verse 18? He is the head of the body,
the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead. Oh. Ano naman ang ibig sabihin ng He is the firstborn from the dead? Siya yung kauna-unang namatay at nabuhay. Oh. Pangunahin sa mga namatay. Pag sinabi Muling nabuhay. una o pangunahin sa mga namatay at muling nabuhay. Okay, andyan po yung sagot. Sabi po ng letter D, Jesus is the firstborn from the dead, meaning to say that Jesus was the first to rise from the dead. Yan ha? He is the first to rise from the dead with spiritual and immortal body. Amen. 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 Pamanay, pangunahin, nauna. Di ba po sa kwento ng kanya pong kamatayan, nung ika-3 araw, siya po ay bumaba, bilabaan niya ang mga espiritong nakakulong. At nung babaan niya ang mga espiritu nakakulong, yung mga nasa lumang tipan, mga Old Testament saints, yung binabaan niya yung iba at inaralan. Sabi po doon, pinangaralan. Yung aral na nilala ni ating Panginoon Kristo nung binabaan niya yung mga espiritu nakakulong doon, kasi dalawa ang isang Hades ng pagdurusa at saka isang Abraham's bosom. Yung mga nasa Hades ng pagdurusa, lalong-lalo na yung sinabi po doon, yung mga espiritu nakakulong sa panahon ni Noah, mga namatay na mga tao na inaralan ni Noah ng pagkahaba-habang panahon, pagkatagal-tagal na panahon, na hindi naman tumalima, hindi naman nakinig, nagmatigas ang ulo, katakot-takot ng warning. Katulad ng pangangaral natin sa patay, puro warning na. Di ba? Katakot-takot na babala. Sabi nga, babalaan ninyo sila. O, puro babala. Pero stiff neck, tigas ang ulo, ayaw magbalik loob, ayaw magsisi, patuloy sa mga kalokohan, mga pinagagawa. At yun nga po, dumating po ang baha. Patay silang lahat. Tama? Naaralan. Nakapakinig ng aral. Ilang taon, Pastor Pel? Inaralan. 120 taon. Akalain mo yun, pagkahaba-habang panahon na nangaral si Noah. Ano ba, hindi pa magaling na speaker si Noah? Wala na anointing? Ano ba? Sa hinaba-haba na kaya pangangaral, ang convert, ano lang? 7? Pamilya na lang. Pamilya. O wala lahat sila? Okay ba sa inyo yun, mga kung pastor kayo? 100 taon kayo mangangaral, tapos ang makakonvert, 7? O wala? Kahit 10 pa yan. Ayan po, yun po yung mga binabaan. Pero yung aral na iniaral ni Kristo doon, hindi po gospel. Hindi po ebanghelyo. Ang aral na iniaral ni Kristo doon po sa mga espiritu na nasa Hades na yon, yung po keruso. Na diniginan ng ating Panginoon, tagal-tagal ninyong inaralan ninyo. Ginawa pa kayo ng katko. No? Anong ginawa niyo? Pinagtawanan ninyo. Tinuyan ninyo. Binaliwala ninyo. So, nung dumating po ang baha, kumakatok sila. Pag naisara na, sarado na. Hello? Wala ka ng pagkakataon. Yan yan po, no? Ito po. May dalawang mukha ang Diyos. May dalawang area. Una, God is love. Tama? Ang Diyos ay pag-ibig. He is truly love. That is the characteristic of God. Mapagmahal, may tigim. Lalo na sa mga makasalanan. Datapwat, ipinalaman ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin na si Kristo mamatay para sa atin nung tayo mga makasalanan pa. Ganyan kamahal ng Diyos
Dahil karakter niya ang love. Characteristic ng Diyos ang love. Kaya mahal niya ang lahat ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Patuloy na mahal niya ang tao. He gave. Ano binigay? The best. Natatanging anak. Diba? Upang sino may sa kanya sumampalataya, hindi mapahamak. Eh kung hindi ka sumampalataya, binigyan ka na nga eh. Binaliwala mo pa. Mapapahamak ka. Tama? May parusa. May pangalawang mukha. The other side of coins. God is just. Hello? Ang Diyos ay patas. Righteous. Makatarungan. Ibig sabihin. Kaya yung kanyang karakteristik na yan, may hangganan yan. Katulad ng panahon ni Noah. Tagal-tagal pinangaralan. Eh, tigas ng ulo. O, di sinara pinto. Ganun din. Pag napagsarhan ka ng pinto, hindi mo binigyan ng pagpapahalaga, pagmamahal ng Diyos, binaliwala mo pagmamahal ng Panginoon, tinatawag ka na ng ating Panginoon Diyos, magsisi, tumalikod sa kasalanan, tigas ng ulo mo, darating ang araw, isasara ang pintuan. Pag nasara ang pintuan, kahit anong kabag mo dyan, kahit anong hingin mo ng tawad, katulad pa yaman, patay ka na eh. Dalawa lamang po pwede, dalawang paraan yan eh. Pwede mamatay, na binaliwala mo ang panawagan. Hello? So yun po yung dalawang mukha. Yung grupo ng mga kaluluwa na inaralan niya, yung mga tigas ang ulo, sinabi sa inyo, sige, yan na kayo. Steady kayo dyan. Kasi tigas ng ulo nyo. Parang yung bata. O anak, wag kalala nyo, wag aalis saan. Opo, dito lang po ako. Anak, ito ka lang po. Opo, dito lang po. Anak, basta hindi na narinig. Di pala lumabas na, tumakbo na sa labas. Eh, tumatakbo na si Ken. Nabundon. Oh. Diba? Tapos, dinala sa nanay, puro galos din, puro galos. O di ba sabi ng magulang? Diba? Sabi ko, huwag kang aalis. Yun yun, ganun ang aral. Walang second chance doon. Didiinan lang yun. Diba? Tagal-tagal din yung inaralan ni Moses. Tapos hinihingi ka ng tulong. Meron ng quotation eh. Yung mga kaluluwa sa impyerno, they are begging. They were begging for the second chance. Second chance. Nagbe-beg sila kasi meron doon eh. For the second chance. Pero no chance eh. Ang problema sa mga tao ngayon, God gave them a lot of chance. More chances. Too much chances. Hanggang buhay ka. Pero yung chances na yan, pagka binaliwala mo yan, pagkakataon, nagmatigas ka, pag namatay, wala lang chances. Tama? Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, ayos ka na ba talaga? Amen? Oh, yung mga nasa kabilang dako naman, yung mga Old Testament saints, isama niya. Siya yung unang nabuhay na maguli na merong immortal body. Ito naman po, sinama niya. Mula na doon sa Abraham's puso, dinala niya doon sa paraiso. Amen? Hindi ko nga alam. Sabi na ibang theologian, kasama raw po yung Abraham's puso na sinana dumala doon. May mga kanya-kanyang view. Eh kung dinala yung Abraham's puso, tinanggal doon sa kailaliman, wala na roon.
Nandun na sa langit. Ito, meron na. Amen? At yun ang unang pagkabuhay na maguli ng mga mananampalataya sa lumang tipan nung si Kristo ay mamatay at binabahan sila, sinama doon sa paraiso. Amen? At ang hinahantay naman natin yung muling pagkabuhay ng mga namatay na sumasampalataya kay Kristo. Tayo naman yun sa ating pong kapanahunan. Amen? Malinaw po ba yung pagiging panganay? Naging klaro sa atin? Amen. Ano po ibig sabihin ng pagiging panganay? Meron pa simula? Wala. Di ba? Kailan nagkaroon ng pasimula si Christ? Kailan? Kailan? Pinanganak siya. Yun, pinanganak. Nung nagkatawang tao, doon lang po siya nagkaroon ng pasimula. Ngayon, tinatawag kitang anak. Today, I have begotten you. Amen? Kaya ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, no, sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, napakalinaw po na kung ano nangyari sa Kanya, kung siya ay nakaranas ng pagkabuhay na maguli, lahat ng mga babae at lalaki na naglagak ng tiwala sa Kanya. Kung mamatay man tayo ngayon, ililibing tayo, pero bubuhayin muli tayo, bibigyan ng bagong katawan, at ipagsasama doon sa alakaan, sa sayon namin o sa pagbabalik niya. At yung mga aabutan, sino yung gustong abutan na hindi mamamatay? Mas maganda yung gano'n, ano? Yung darating si Christ na hindi tayo namatay. Kasi mahirap baka mamaya, namatay ka. Tapos sinulog yung katawan mo. Abo na lang. Pagkatapos yung abo, inihagis pa doon sa dagat. Nagkahiwalay na yung katawan mo. Pwede pa na mabubuo uli yan. Mabubuo uli. Ayan, sabi nga ng pinatan ninyo kanina, with God, all things are possible. Kaya-kaya ipunin uli ni Lord yun. Ano? Yun po yung magandang pangako ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya kung ano lang ito sa Kanya, hindi po ang ating pong inaasahan. Kaya nga sabi ng Bible, kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, kayo namin pinakakawawa. Meron na naman talata na gumawa na naman sa kung ang pag-asa ninyo kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, kayo na ang pinakakawawa. But, sabi nga to God all be the glory. Ang pag-asa ng mga mananampalataya kay Kristo ay hindi lamang para sa buhay na ito, kundi para sa buhay na walang hanggan. Amen? Dalawa. Hanggang nabubuhay tayo dito, asa tayo sa Kanya. Amen. At pagdating po ng kamatayan, asa pa rin tayo sa Kanya. Tayo nga po ay tanggap ng ating pong mapagmahal na Panginoon doon sa kalangitan. Amen? Kayo po tayo lahat. Glory to God. Salamat po, Panginoon, sa mga aral na ito, Panginoon. Salamat po dahil naging maliwanag po sa amin. Ikaw po bilang Diyos, tinawag na panganay. Nakita po namin na ikaw po ay walang hanggan. Hindi ka po, Panginoon, kasama sa na-create. No? You are not belong to the created being, but you are the creator of everything. You are the creator. Lahat ng nakikita po namin, ikaw po ang may likha sa mga bagay na yan. Panginoon, salamat po dahil included kami sa mga created being. Kaya nawa, Panginoon, habang kami po yung mga nabubuhay, yung layunin mo sa pag-create sa amin, kami ay para sa iyo at mula sa iyo. Kaya naman, Panginoon, kami po ay mabubuhay para sa iyo lamang. Amen. Dahil kinikilala po namin, Panginoon,
bawat bahagi ng aming pong katawan, mula ulo hanggang talampakan, ikaw ang siyang may likha. Salamat po, Panginoon, sa aming pong buhay. Salamat sa mga bagay na aming pong mga tinatangkilik. Salamat sa pamilya na meron po kami. Salamat, Panginoon, sa mga resources na ipinagkaloob o ipinagkatiwala mo po sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, as part of your creation. Bahagi ng created being. Ibigay po namin sa iyo ang pinakamataas na papuri. Pagsamba, Panginoon. Dahil sinabi po sa iyong mga salita, bahagi ng iyong created being ang mga bato. Kung hindi kami ang sasamba sa iyo, mula sa aming pong mga puso, pwede mo po pasambahin sa iyo ang mga bato. Panginoon, hindi po kami mga bato. Kinikilala po namin na ikaw ang Diyos na amin pong tagapagligtas, Diyos na siyang nag-create sa bawat isa po sa amin. You are our Creator. You are our Father. We are clay. Kaya naman, Panginoon, hulmahin mo po kami. Ayusin mo po kami. Bawat bahagi ng aming pong katawan. Salamat, Panginoon. Dahil ikaw po ang siya nakakakilala sa amin. At bilang bahagi din po, Panginoon, ng pagkakakreate mo sa amin, dumadalangin po kami, Panginoon, dahil may mga bahagi po ng aming katawan na nakakaramdam ng mga sakit, karamdaman. Panginoon, nilikha mo po ito na maayos. Kung dahil po sa aming po mga pagkukulang, kamalian, ay nagkaroon po ng mga hindi maayos na function ang bahagi po ng aming katawan. Minsan pa po, dumadalangin po kami sa iyo. Ibuhin mo po ang bawat bahagi ng aming pong katawan. Lapatan mo po, Panginoon, ng kalakasan, ng kalusugan, Panginoon. Ikaw po ang aming manggagamot. Ikaw po ang nag-create nito ng puso namin, ng dugo namin. Ng kidney namin. Every part of our body. You are our Creator. You create my inmost being, our inmost being. Lord, once more, we pray, ibuhin mo po ang aming po mga lupang katawan. Daloy mo po yung kagalingan, kalakasan, at ang aming pangako, Panginoon, ang buhay na ito na iyong pong ipinapahilot sa amin ay amin pong lubusang isusuko sa iyo at ipaglilingkod sa iyo, Panginoon. Wala po kami ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Santo Espiritu, hayaan mo po maramdaman po namin ng iyong kilos sa aming mga buhay.
kalikasan na tunay na nagpahalaga, in-appreciate ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, ay walang iba kundi si Pablo. He is a person who truly accept the goodness of God into his life. And because he accept the goodness of God into his life, sabi ni Paul, for me to live is for Christ, and to die is gain. Para sa akin, habang ako'y nabubuhay, mabubuhay ako para kay Kristo. At kung ako ay mamatay, ang kamatayan ay pakinabang. Hallelujah. Sobra kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Labis-labis, Panginoon, ang aming po pasasalamat sa iyong sakripisyo, alam-alam po sa amin. Bumaba ka po mula sa langit na katawang tao. Iniyali mo po ang iyong katawan doon sa krus ng Kalbaryo para kami po ay tubusin sa aming mga kasalanan. Salamat po ng maraming. Tulungan mo po kami na habang nabubuhay po kami sa mundo po na ito, iisa ang laman ng aming pong isip, aming puso, na ikaw po ay aming mahalin, pahalagahan, paglingkuran ng taos sa aming pong mga puso. Dahil ikaw po ang unang naglingkod sa amin. At ang iyong paglilingkod ay hindi po karaniwan o pangkaraniwan. Sugdulan na isinakripisyo mo po ang iyong sarili, ang iyong buhay, alam-alam sa amin. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah. Sige po, taas mo natin minsan pa ang mga kamay sa presensya ng
pag-ibig ng Diyos Amang nasa langit na patuloy na itinatanim sa ating mga puso. Ang walang hanggang biyaya ng pagliligtas mula sa ating Panginoong Hesukristo at ang patuloy na pakikpisan ng kanyang banal na Espiritu na patuloy na siyang gabay, patnubay at dakilang tagagturo. Sumayin niyo ang pagpapala mula sa Ama, Anak at Diyos Espiritu Santo. Ang lahat ng pinagpala sa pamamagitan ng mensahe ay pinagkaloob sa ating mahal na pastor. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Next topic po ha, may gawain po tayo ng alas 2 ng hapon.